Sobrang baha talaga, sir. Lumalangoy pati mga basura. Kasama lahat. Pati yung mga ano dyan, yung mga barrier, lumalangoy yan. Ilang dekada ng problema ang pagbaha sa Balintawak, Quezon City. Pinakamalalang pagbaha na naranasan partikular na sa EDSA Balintawak ay umaabot ng hanggang 2 talampakan. Kuwento ng mga residente sa lugar, kasabay ng mga pagbaha ay ang paglutang rin ng mga basura. Grabe, sir. Parang basta maitim, nakakatakot umapak. Marami lumalangoy na basura. Sari-sari, sir. May lahat. Anong basura dito sa palengke, siya rin lumalangoy. Tinuturing ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang EDSA Balintawak bilang flood-prone area. Kaninang umaga, personal itong ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon, partikular na ang Balingasa Creek, ang pangunahing daluyan ng tubig sa lugar. Ayon sa kalihim, isa ito sa mga bahagi ng EDSA na pinag-aaralan para sa flood mitigation o pagpapababa ng epekto ng baha. So, ang critical na solution dito, malaking detention basin. No? Magtatayo tayo dun sa harap ng Andres Bonifacio Monument. Ang maganda dito is pag natayo natin yon, is hindi lang natin maiibsan yung baha dito sa EDSA, kundi pati yung pababa, papuntang all the way to G. Araneta, papabawasan natin. Katuwang ng DPWH sa pagbubuo ng disenyo ng detention basin sa Balintawak ay ang local government unit ng Quezon City. Nangako naman ang North Luzon Expressway o NLEX Corporation na tutulong sa aktual na pagpapatayo ng proyekto. Target ng DPWH na maipatupad ang proyekto bago ang susunod na tag-ulan. Ayon sa DPWH, sa halip na masayang ang mga naipong tubig mula sa baha, ay maaari itong gamitin bilang karagdagang supply ng tubig sa komunidad. Para sa maiipong tubig sa mga detention basin, sinabi ni Secretary Dizon na makikipag-ugnayan sila sa mga water concessionaire. Ito ay upang mainom ang mga tubig na maiipon sa halip na itapon na lang ito sa mga daluyan ng tubig. Papatulong tayo sa mga water concessionaires natin na kunin nila yung tubig na maiimbak natin para magamit for potable water. So, i-redirect yon sa mga treatment plants ng Maynila at Manila Water. Kunwari dito, Maynila tayo dito. Yes, no? Maynila tayo dito. Kukunin ng Maynila yung tubig, hindi natin itatapon para ititreat siya, magagamit ng mga kababayan natin dito sa QC. So, matutulungan na natin yung mga kababayan natin sa pagbaha. At the same time, magagamit pa natin yung tubig nila para sa household use. Ayon sa Maynilad, isa sa 2 water concessionaire sa Metro Manila, batid nila ang naturang panukala. Kasalukuyan nilang sinusuri ang posibleng paggamit ng tubig mula sa mga detention basin bilang source ng potable water. Paliwanag ng Maynilad, kailangan muna itong sumailalim sa technical at water quality assessments bago ito magamit bilang inuming tubig. Kailangan din anilang matugunan ng mga naaangkop na regulatory requirements bago maisakatuparan ang plano. Kung tatanungin naman ng ilang residente sa Balintawak kung iinumin nila ang tubig mula sa mga baha matapos dumaan sa water treatment, ito ang kanilang sagot. Kaya ba yun? Ayoko. Nakakadiri yun. Lahat yan namamatay dyan sa drainage na pusa, daga, aso. Hindi, pwede siguro yan, sir. Gagamitin nila pandilig ng halaman, mga pananim. Yun, pwede ho. Yun, pero di mo na ipasok mo sa loob ng katawan, may inumin mo. Kung alam ko na galing dyan sa kanal yan, hindi ako inom. Sila na lang ang uminom. Kalukuhan naman yata yung ipainom na naman sa taong bayan. Mahirap sir kasi mamaya magkasakit ka ng ganyan mga marumi, galing sa marumi. Kung di ko siguro alam na ganyan ang ginagawa nila na galing sa maruming Baka sakali. tubig, mainom ko siguro, pero kung alam ko ayaw ko talaga. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.